I'm ready. I'm not just ready to marry you, but to choose you every day. I'm ready to be Milo's dad. I'm ready to build a home with you. Mia Moore Tells presents My Nephew's Hot Pija. Written by Morelia. Hindi alam ni Althea kung ano ang uunahin sa sandaling yon. Karga-karga niya si Milo na umiiyak habang pinipigilan niya rin ang sarili. Libing na ni Alisa ngayong araw, pero hindi niya pa rin matanggap ang nangyari sa kapatid. Lalo na para sa batang, 6 na buwang gulang lamang, hindi siya pwedeng maging mahina. Wala pang 1 buwan, nang sunod-sunod na problema ang dumating sa kanya. Nariyan na ang biglang pag-iwan sa kanya ng kanyang fiancé na si Lemuel. 4 na araw pagkatapos niyon, bigla namang isinugod si Alisa sa ospital dahil sa matinding pangingisay, hanggang sa binawian ito ng buhay. Ano bang nagawa ko? Bakit ganitong nangyayari sa akin? Hindi naman ako masamang tao. Hindi pa ba yung anak at kapatid? Pero Lord, bakit ako? Anong trip niyo sa akin? Wala na ba akong karapatang maging masaya dahil 2 tao na mahal ko, iniwan ako? Ang unfair niyo naman. Hindi na nga kami close ni na mama, tapos ganito pa. Minsang tanong niya sa sarili habang umiiyak sa rooftop ng ospital. Sa pagkakataong yon, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi makuha ng isang iyak lang ang sakit. Gusto niyang magmura sa galit, mag-iskandalo sa ospital, habang nagmamakaawang ibalik ang buhay ni Alisa, pero hindi niya magawa ng maalala si Milo, ang nag-iisang anak ni Alisa na kailangan ng kalinga at pagmamahal sa mga oras na yon. Ginawa niyo naman akong instant mommy nito. Saad niya habang karga ang maliit na bata. Sa loob ng 9 na araw, hindi naging madali ang lahat para kay Althea. Halos mabaliw siya kakahula kung anong kailangan ng bata habang umiiyak. Ngunit kahit naiiyak at naaawa na sa sarili, ay hindi siya bumigay. Hindi kita susukuan. Ayokong mangyari ulit ang nangyari sa mami mo. Tayo na lang ang naiwan para sa isa't isa. Kaya hindi ako susuko. Iniwan man ako ng lahat, pero ikaw naman ang nanatili. Tita will do her best para maging maayos ang buhay mo, Milo. Bulong niya habang pinagmamasdan ang bata na mahimbing na natutulog sa stroller. Nasa sementeryo sila, sa puntod ni Alisa. Alam ko kasi ang feeling ng walang mami eh. Grabe naman kasi ang lola mo. Namatay na't lahat-lahat ang mami mo. Nagmatigas pa rin hindi umuwi. Doon na nga siya sa jowa niyang kano. Hindi ko naman siya kailangan. Natigilan siya nang gumalaw bigla si Milo. Sorry na. Masama lang talaga ang loob ko sa lola mo. Ayoko talaga sa mga taong mahilig mang iwan. Pero hindi ako galit sa mami mo kasi alam ko, lumaban siya. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang sumungaw sa mga mata. Hanggang sa araw ng libing ni Alisa, walang Matilda na dumating. Hindi na siya umasa. Umuwi na tayo, Milo. Kanina ka pa naiinitan eh. Baka na paano ka pa. Saad niya at tumalikod na. Miss Rivas. Tawag sa kanya ng isang lalaki. Nag-angat siya ng tingin. Kilala mo ko? Tumayo ito at lumapit. Not that much. Pero alam kong kapatid mo si Alisa. Yumuko ito at humarap sa bata. Hi, Milo. Bati nito. Nagtaka siya nang ngumiti ang bata. Good thing na may tita ka nag-aalaga sa'yo. Eh ako lang ang pamilya niya eh. Hindi ko naman maatim na pabayaan si Milo. At kahit mahirap pag-alaga ng bata, kapag natutulog yan ng mahimbing at ngumingiti, ay natatanggal ang pagod ko. He is well sheltered and cared for. Anyway, I'm Rafael Quintos. Naglahad ito ng kamay pero tinitigan niya lang iyon. Mukha namang nahulaan ito ang gusto niyang ipahiwatig. I'm Alisa's friend at pidya ni Milo. Napatango naman si Althea. Nice to meet you po. Mauna na po kami. Baka kasi mainitan ng bata eh. Saad niya. Sumabay na kayo sa akin. Mungkahi naman ito. Mabilis siyang umiling at ngumiti. Kung ang concern mo ay baka mag-commute kami, may kotse ako.
Tumango naman si Rafael. I see, but let me help you instead. Kinuha nito ang mga gamit ni Milo na nasa upuan. Nagulat siya nang isukbit ng lalaki ang bag sa balikat nito at kinuha sa kanyang stroller. Payungan mo na lang kami papunta sa kotse. Hindi yun utos para kay Althea. O baka naman, ayaw mo lang aminin na inutusan ka ng gwapong doktor na ito. Sa isip niya, tahimik siya sa tabi habang tulak-tulak ni Rafael ang stroller. Hindi niya mapigilan ang sarili na tumingin dito. Nagtataka siya at puno ng katanungan ng isip. You got some questions? Wala naman. Nagtataka lang ako kung bakit ganito yung treatment mo kay Milo. Ganito ka rin ba sa iba mong pasyente? Hindi naman. Nagkataon lang na ninong din ako ng bata. Pero tutulong pa rin naman ako kahit wala sa clinic. It's my duty of course. Mabait ka siguro, no? Bakit naman? Kasi pediatrician ka. Mabait ka sa mga bata. Kasi ang paniniwala ko, kapag mabait sa bata ang isang tao, ibig sabihin, mabait din siya sa kahit sino. Ganon din ang mga vet. Kapag mabait sa hayop, mabuting tao. Mahinang natawa ang lalaki. We could get to know each other first, bago ka magsabi na mabait ako. You just can't judge anyone. Bakit? Masama ka ba? Kung masama ka pala, akin ang bata. Baka kung ano pang gawin mo eh. Baka itulak mo pa yan. Pabirong sabi niya. I mean, if you really want to know me, baby, we should see each other often. Ha? Bakit? Dahil gusto kong makilala ka. Nako, hindi. Wag na. Masasayang na naman ang oras ko dyan. Wasak pa ang puso ko at ayoko mawasak na naman to. Ganon kayong mga lalaki eh. Mga ngako, tapos mangiiwan. Hindi na. Next life na lang oy. Hindi ito sumagot, bagkus ay tinulungan siya nitong isakay si Milo sa car seat. Pagkasakay niya sa driver's seat, ay saka nagsalita ang lalaki. Only time can heal anything, Althea. Ngumiti ito at umalis na. Nang sumunod na araw, hindi mapakali si Althea. Panay ang iyak ni Milo. Ayaw dumede sa feeding bottle. Medyo mainit rin ito. Biglang sumagi sa isip niya ang pidya. Kukuha na sana siya ng cellphone, pero naalala niyang wala pala siyang number ng lalaki. Naman nananadya ka ba, Universe? Reklamo niya at mabilis na kumuha ng mga gamit ni Milo. Nang araw ding yon, nahanap niya ang klinik ni Rafael at heto siya. Naghihintay na tawagin ang kanilang pangalan. Ipinagpasalamat niya na dumede na si Milo at nakatulog na. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagtawag ng medical assistant ng doktor. Pagpasok sa consultation room, ay agad na nilapitan ni Rafael ang bata. How is he? Dumede na, nakatulog na rin. May lagnat. Nagpanik ako dahil baka mapano yung bata. Panay ang iyak niya mula pa kaninang umaga. Ayaw ding dumede. Mas mabuti nang dalhin sa'yo kasi mas may alam ka. Hindi ito nagsalita at kinarga ang tulog ni si Milo. May mga ginawang physical check-up at ang napapansin niya, masyadong maingat ang lalaki sa ginagawa. Sanay na sanay ka talagang mag-alaga ng bata. Pansin niya. It's my job. Sagot nito nang hindi siya nililingon. Napansin ko lang kasi, parte ba ng trabaho mo ang pagiging extra caring? Humarap ito at inabot sa kanya ang bata na noon ay gising na. Yes, bata ang pasyente ko, kaya kailangan. And it seems like you want to know me more. Interesado ka ba sa akin? Mapanukso nitong tanong. Ang yabang mo rin pala? Natawa ang lalaki at umupo. Anyway, here's my diagnosis. Viral fever with mild dehydration. Hindi siya umiinom ng sapat kaya medyo dehydrated na. Kailangan nating bantayan ang fluid intake niya. Nagreseta na rin ito ng gamot. I'll drop by at your place tonight. Po? Pulalas niya. To check up on Milo. Nakahinga naman ang maluwag si Althea. May bayad din ba yun? Wala. Gusto ko lang alagaan ng bata. At alam ko na kailangan mo ng katulong ngayon. Hindi madali mag-alaga ng bata. Nang mag-isa lang, Althea. It takes a village to raise a child. Sabi nila. Nakaangat ang isang kilay niya habang nakatitig sa lalaki.
Anong akala mo sa akin? Hindi marunong mag-alaga ng bata? Lagnat lang yan. Kaya ko yan. Really? Bakit ka nga pala nandito? Sandaling napaisip siya. Oo nga naman. Nandito ako kasi. Bakit pang hilig kong makipagtaasan ng pride? Anong isip niya? Fine, pero bata lang ang asikasuhin mo ah. Of course, may sinabi pa ba akong iba? Napanguso na lang siya. Pag-uwi, habang tulog si Milo sa sariling kwarto, ay naglinis siya ng buong bahay. Yun ang bahay ni Alisa na, ngayon ay siya na muna ang umuukupa. Nasa kusina siya nang tumunog ang doorbell. Agad niyang pinagbuksan ng bisita. Si Rafael yun na may bitbit na 3 supot. Hi, bati nito. Hello, pasok ka. Si Milo. Nasa taas, natutulog. Sandali siyang tinitigan nito. May CCTV naman, kaya malalaman ko kung magigising siya. Tumango ito at inilabas mula sa supot ang dala nitong pagkain. Tabili mo ba yung mga nireseta kong gamot? Tanong ni Rafael. Yes, Doc. Kumpleto lahat at pinainom ko na kanina ng gamot si Milo. Tumango ito at ngumiti sa kanya. Sandali siyang napatitig sa lalaki. Hindi niya agad maipaliwanag kung bakit. Pero may kung anong kakaiba sa paraan ng ngiti nito. Hindi yon ang ngiting ipinapakita sa pasyente. Parang may iniingatang intensyon na ayaw nitong ipangalandakan. May dumi ba sa mukha ko? Tanong nito, bahagyang nakataas ang kilay. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Wala, nag-iisip lang ako kung bakit ka masyadong invested. Invested saan? Sa amin. Sa bata. Sa akin. Hindi ito agad tumingin sa kanya. Kinuha muna nito ang thermometer mula sa bag bago nagsalita. Hindi naman masama ang tumulong. Lalo na kung may batang involved. Mahinahon itong sagot. Karamihan sa mga lalaking kilala ko, may obligasyon na, tumatakas pa. Hindi yung kusa pang pumupunta sa bahay ng hindi naman nila pamilya. Aniya habang nakasandal sa counter. Tiningnan siya nito, hindi matagal, pero sapat para mapansin niya ang lalim ng titig nito. Walang halong biro, walang pangungutya. Isang titig na tila sinusukat kung hanggang saan ang mga pader na kanyang itinayo. Hindi lahat pare-pareho, pero mukhang marami ka nakilalang maling tao. Isa lang ang kailangan para masira ang tiwala. Mabilis niyang sagot, tahimik ito. Umakyat ito sa hagdan, matapos magpaalam sa kanya para silipin si Milo. Sumunod siya at pumuesto sa pintuan ng kwarto. Pinagmasdan niya kung paano inayos ng lalaki ang kumot ng bata. Kung paano ito ilagay ang thermometer sa kilikili ni Milo para sukatin ang temperature. Mababa na ang lagnat. Bulong ni Rafael. Good job. Nakaramdam siya ng kakaibang kabog sa dibdib. Hindi siya handa kaya agad niyang isinantabi ang pakiramdam na iyon. Pagbaba nila, nag-abot ang lalaki ng papel. Nandito ang number ko. Tawagan mo ko kung magbago ang lagay niya. Tinanggap niya yon pero hindi agad tiningnan. Dok, linawin ko lang. Wala akong balak pumasok sa kahit anong komplikadong relasyon. Napangiti ito. I'm not inviting you. Good. Pero hindi rin kita itinutulak palayo. Dagdag nito sa kabahagyang lumapit. Nagtagpo ang mga mata nila. Muli, naroon ang tingin, hindi niya gustong bigyan ng kahulugan. Kaya iniwas niya ang mga mata. Salamat sa pagpunta. Tumango ito. Magpahinga ka rin. Alagaan mo sarili mo. Pag-alis ng lalaki, ay nanatili siya sa sala. Hawak ang papel na may numero. Hindi niya iyon tiningnan agad. Sa halip, ay tiningnan niya ang hagdan patungo sa kwarto ni Milo. Hindi ako magpapaloko ulit. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi na binilang ni Althea kung ilang beses nang dumalaw si Rafael sa sumunod na mga linggo. Minsan ay may dalang supot ng prutas. Minsan ay may pagkain
May mga araw ding laruan ang bitbit nito. Spoiled na spoiled ang pamangkin niya. Naging madalas ang pagkikita nila. Minsan sa clinic, minsan sa pharmacy, minsan sa hallway ng ospital kapag kailangan niya mag-follow up. Palaging may maliit na bagay si Rafael. Isang extra diaper, libreng alcohol wipes, minsan ay juice para sa kanya. Dok, hindi ko naman kailangan bayaran to? Tanong niya minsan. Hindi. Consider it goodwill. Ang vague naman ng goodwill mo. Professional term. Biro nito. Isang hapon, 8 buwan na si Milo. Bigla itong nilagnat at kinumbulsyon. Nasa klinik si Rafael noon. Walang nurse sa loob nang dumating si Althea. Nagpapanik na siya. Dok! Hindi niya natapos ang sasabihin. Kinuha agad ni Rafael si Milo. Walang tanong, walang sermon. Hey, easy. Tahimik siya sa gilid habang hawak ang bag. Parang walang silbi ang mga kamay niya. Sorry, I should have known earlier. It's okay. You came. That's what matters. Naging stable naman si Milo, pero mataas pa rin ang lagnat. Hindi na ito nangingisay tulad kanina. Nilagyan ng dextrose ang kamay at tinurukan ng gamot. Pagkatapos ng check-up, inabutan siya ng isang bote ng mineral water ng doktor. Drink. Ikaw naman na madedehydrate. Sabi nito. Pagod siyang natawa. Doktor ka rin pala ng guardian? Package deal. Sagot ni Rafael. Sa sandaling yun, napansin niya ang sarili niyang paghinga na mas kalmado na. Hindi dahil bumaba ang lagnat ni Milo, kundi dahil may isang taong hindi siya hinusgahan. Makalipas ang ilang linggo matapos gumaling ng pamangkin niya, ay hindi inaasahang nagkita na naman sila ng doktor. Gabi yun, umuulan. Bumili siya ng gatas sa convenience store malapit sa bahay. Hindi niya napansin ang basa sa sahig, kaya nadulas siya. Hindi niya alam kung paano, pero may kamay na agad na humawak sa kanya bago pa siya tuluyang matumba. Careful. Dok? Gulat niyang sabi. Nag-duty ako sa malapit. Are you okay? Tumango siya, pero hindi pa rin bumibitiw ang kamay nito sa braso niya. Hindi naman siya nababastusan, pero sapat para may maramdaman siyang kakaibang kiliti sa sikmura. Salamat. Mukha na yata akong laging nasa bingit ng aksidente kapag nandyan ka. Maybe. I'm just always around. Sagot nito. Hindi niya alam kung bakit, pero kinabahan siya sa sagot na yon. 9 na buwan na si Milo nang unang beses silang mag-usap ng seryoso ni Rafael. Nasa kotse sila ng lalaki. Hinatid sila pa uwi galing klinik dahil malakas ang ulan. Tulog si Milo sa car seat. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila at ang utak niya ang maingay. Dok, pwede ba ako magtanong? Sure. Bakit ka mabait? Napangiti ito. That's a loaded question. Hindi ako sanay. Most people leave kapag messy na. Sandaling hindi sumagot si Rafael. Your fiancé. Tumango siya. Iniwan niya ako 4 days after mamatay si Ate Alisa. Sabi niya, hindi niya raw kaya makasamang isang taong puro lungkot ang dala. So yun, iniwan ako habang nagluluksa. Parang bonus trauma. Hindi ito nagsalita agad. Inihinto nito ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. That says more about him than you. Hindi ba red flag ang babaeng may bitbit na sanggol at maraming emotional baggage? Tanong niya, pilit na nagbibiro. Not to me. Diretsong sagot nito. Dapat tingin siya sa lalaki. Wala siyang maaninag na awa mula sa mga mata nito. Hindi pa ako ready. Just so you know. Tumango ito. I'm not asking. Inirapan niya ito. Lagi na lang siyang nagmumukhang asyumera sa harap nito. Lumabas siya mula sa sasakyan na may kakaibang kabog sa dibdib. Hindi niya alam kung kailan nagsimula yon.
Basta isang araw, napansin na lang niya sa kahit anong mangyari sa kanya, may isang tahimik na presensyang unti-unting nagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. At yun ang mas nakakatakot kesa sa magmahal muli. Hanggang sa marunong nang maglakad si Milo. Si Rafael ang palaging naroon at nakatutok sa bata. Tinuturuan nito ang bata ng mga simpleng salita. Instant tutor ang lalaki. Hands-on sa mga bagay-bagay, lalo na sa development ni Milo. Aminin man ni Althea o hindi, nagkakaroon na ng puwang sa puso niya ang lalaki. Doc Raph! Masayang tawag ng bata habang papalapit sa pintuan. Hawak ang maliit na sasakyang minsang iniwan ng lalaki. Wow! May bago ka na namang kotse ah. Mukhang mas maganda pa yun sa kotse ko ah. Nakaluhod agad ito sa tapat ng bata. Napailing siya habang pinapanood ang dalawa. Hindi ba dapat stranger danger? Bulong niya sa sarili habang inaabot ang baso ng tubig sa bisita. May dala akong mangga. Sabi ng tindera, matamis daw. Imbis ay sabi ng doktor. Kumain na siya kanina. Para sa iyon. Mabilis nitong tugon. Sandali siyang natigilan. Hindi yun ang unang beses. May mga pagkain na hindi para kay Milo. May kape minsan na alam nitong iniinom niya. May pastry na pareho nilang kinakain sa kusina habang naglalaro ang bata sa playroom. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya minsan habang pinupunasan ang kamay ni Milo. Napapagod, pero kayong pahinga ko. Sagot ni Rafael. Hindi na niya tinanong kung anong ibig sabihin niyon. Lumipas sa mga araw na parang may bagong ritmo ang buhay nila. May mga hapon na yayayain sila ni Rafael na mag-mall. May mga umagang iminumungkahin itong dalhin si Milo sa Children's Park. Sandali lang, sabi ni Althea isang beses. Baka isipin ng mga tao kung ano tayo. Ano bang masama sa paglabas? Tanong ni Rafael habang inaayos ang sombrero ni Milo. Hindi yun ang point. Althea, huwag mong isipin kung ano sasabihin ng ibang tao sa atin. We're adults, and these things are normal. Sa park, si Milo ay masayang tumatakbo habang nakabantay si Rafael. Minsan ay ito ang humahabol. Minsan naman ay nag-aabot ng tubig. Minsan ay ito ang pinupuntahan ng bata at sinusumbungan kapag nadadapa. Doc Raph! Tawag ni Milo habang itinuturo ang sugat sa tuhod. Halika, sagot ng lalaki at agad itong naglabas ng tissue. Tingnan natin kung kailangan ng magic kiss. Dapat na ba ako magselos? Tanong niya habang pinagmamasdan ng eksena. There's no need. Kumindat si Rafael sa pinunasan ng tissue ang kaunting gasgas bago halikan. Defective. Sabi pa ng lalaki. Ngumiti naman ang pamangkin niya. Pero hindi niya alam kung paano niya ako ginagamot ng mga munti niyang yakap. Bulong niya. That's how magic works, Althea. Saad naman ang binata. Sana nga, ganyan lang kabilis maghilom lahat ng sugat natin. Isang halik, isang yakap. Pero hindi. Hindi naman mabilis ang pagaling ng sugat. Pero hindi mo rin namamalayan na gumagaling na pala kapag hinayaan mo, kinakalimutan, o di kaya ay ginagamot. Ang hugot mo, Dok. Ikaw rin kaya. May mga sandaling pinagmamasdan ni Althea ang dalawa mula sa malayo. May kurot sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi yun selos, hindi rin galit. Parang takot na may halong pagtataka. Pagkatapos ng isang hapon sa park, inihatid sila ni Rafael pauwi. Tahimik si Milo sa backseat, mahimbing itong natutulog. Sa veranda ng bahay, huminto ang lalaki. Gusto mo bang pumasok? Dito na lang. Ipapasok ko lang si Milo sa loob. Aniya, bago binalikan ng doktor sa veranda. Umupo sila sa magkabilang upuan. May pagitan na sapat para sa katahimikan.
Siya ang unang nagsalita. Dok, pwede ba kitang tanungin ng diretso? Pwede. Bakit parang inaamo mo kami? Si Milo, pati ako. Hindi ito agad sumagot. Sandali itong nakatitig sa pintong nakabukas. Hindi ko kayo inaamo. Inaalagaan ko lang. Mahinahon itong sagot. Hindi ka obligado. Hindi mo responsibilidad ang anak ng kapatid ko. Hindi rin ako. Pero ginagawa ko pa rin dahil gusto ko. Sagot nito. Bakit? Anong pakay mo? Huminga ng malalim si Rafael. Gusto kong maging malinaw. Good, dahil nalilito na ako. Tinutulungan ko kayo dahil gusto ko. Hindi dahil may inaasahan ako. Hindi ako naghahanap at lalong hindi pa ako handang magtiwala. Mariin niyang sagot. Hindi kita hinihingian ng tiwala. Pero parang ganun ang nangyayari. Araw-araw ka nandito. Sanay na si Milo sa'yo. Ako rin. Masama ba yun? Delikado. Dahil masakit kapag umalis ka. Hindi ako aalis. Hindi basta-basta. Tulad ng sinabi ng iba. Hindi ako sila. Lahat ng lalaki sinasabi yan hanggang sa umalis. Hindi kita pipiliting maniwala. Pero hindi rin ako magpapanggap na wala akong pakialam. Nakatitig si Althea sa mga kamay niya. May bahagyang panginginig na hindi niya gustong ipakita. Natatakot ako. At ayokong madamay si Milo. Hindi siya madadamay. Kung sakaling kailangan kong umatras, gagawin ko. Pero habang pinapayagan mo kong manatili, mananatili ako. Hindi kita pinapayagan. Hindi mo rin ako pinapaalis. Napangiti siya ng bahagya. Ang galing mong sumagot. Ngumiti ito at tumayo. Magpahinga ka na. Bukas, dadalhan ko kayo ng sopas. Lumapit ito at bahagyang hinalika ng kanyang pisngi. Halos hindi siya makahinga sa gulat at kaba. Naiwan si Althea sa veranda. Nakatingin sa direksyong nilakaran ng lalaki. Delikado ka. At mas delikado ang pakiramdam na to. Bulong niya. Ngunit kahit anong tanggi ang gawin niya, alam niyang may isang bagay na mabilis na umuusad. At sa pagkakataong iyon, hindi niya alam kung paano iyon pipigilan. Hindi niya namalayan kung kailan nagsimulang maging normal ang presensya ni Rafael sa buhay nila. Wala itong grand declaration, walang malinaw na simula. At meron lang ay mga araw na paulit-ulit, tahimik at buo. At bago pa niya namalayan, walang taon na ang lumipas na hindi ito umaalis. Si Milo ay 8 taong gulang na. Matangkad para sa edad nito. Madaldal at mahilig magtanong ng kung ano-ano na kadalasang nauuwi sa tawanan. Sa school program, si Rafael ang madalas na naroroon. Hawak ang cellphone, nakatutok sa entablado. Doc Raf, nakita mo yun? Masiglang tanong ni Milo matapos bumaba ng entablado. Oo naman, ikaw ang pinakamagling sa play ninyo. Sagot ni Rafael habang inaayos ang buhok ng bata. Nakatayo si Althea sa gilid. May hawak na bag at papel mula sa opisina. Ngumiti siya sa tanawing yon. Hindi na yun bago. Hindi na rin nakakagulat, pero sa bawat sandaling ganoon ay may tahimik siyang pasasalamat na hindi nawawala. Nang 2 taong gulang si Milo, pumalik si Althea sa corporate world. Hindi yun naging madali. May kaba, may guilt, may takot na baka may mapalampas siya. Pero naroon si Rafael. Ako na magbabantay. Sabi nito noon habang pinapainom ng gatas si Milo sa klinik. May crib dito, may toys, at hindi siya lalayo sa akin. Sigurado ka? Hindi ba istorbo? Hindi naman, kasama siya sa araw ko. Sagot ni Rafael. At ganoon nga ang nangyari. May mga umagang iniiwan niya si Milo sa klinik. Dala ang maliit na backpack. May mga hapon na sinusundo niya ang bata na amoy alcohol at baby powder. Hawak ang coloring book
habang si Rafael ay nagtatanggal ng gloves. Habang pinupuri niya ang mga magulong guhit ng bata sa papel, lumapit si Rafael. Nakailang pahina na siya. Ubus na rin ang tinta ng ilang ballpen ko. Sabi nito. Ngumiti siya bilang tugon. Isang tahimik na pasasalamat. Hindi nila pinag-usapan kung ano ang tawag sa kanila. Walang label, pero malinaw ang ginagawa nila. Magkasama silang nagdedesisyon para kay Milo. Magkasama silang nagbabantay kapag may lagnat at magkasama silang pumupunta sa PTA meetings. Magkasama silang nag-aalala kapag tahimik masyado ang bata. Minsan, sabi ni Althea, isang gabi, habang nagliligpit sila ng mga laruan. Naiisip ko kung paano kung wala ka. Tahimik si Rafael noon. Tiningnan lang siya. Saka kinuha ang isang laruan at inilagay sa kahon. Hindi ko rin alam, pero nandito ako. Pinipili kong manatili dahil masaya akong kasama kayo. Sagot nito. Hindi ito nangako. Hindi na rin siya nagtanong. Hinayaan na lang niyang maging parte ng buhay nila si Rafael. Dahil tulad ng sabi nito, masaya rin siyang kasama ang binata. Sa 8 taon, walang pagkakataong nawala si Rafael. Doc Raph, ikaw bang daddy ko? Ani Milo minsan habang naglalakad sila pa uwi. Huminto si Rafael. Lumingo naman si Althea na nanlaki ang mga mata. Hindi, pero mahal kita. Sagot ng lalaki. Tumango si Milo. Okay lang. Hindi na ito muling tinanong. Isang gabi matapos ihatid si Milo sa bahay ng kaklase para sa sleepover, nanatili si Rafael sa kotse. Gusto mo bang kumain? Tanong nito sa kanya. Ngayon? Oo, tayo lang. Tahimik ang biyahe papunta sa restaurant. Tahimik din ang simula ng hapunan. Hindi awkward, hindi rin pilit. Parang natural lang. Salamat. Sabi niya matapos ilapag ng waiter ang dessert. Para saan? Sa lahat. Sa 8 taon. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kailangan. Dahil hindi lahat kayang manatili. Tumango ito. Pinili ko. Hindi ka napapagod maghintay? Napagod. Pero hindi ako sumusuko. Huminga ng malalim si Althea. Matagal na niyang iniiwasan ang sandaling yon. Pero sa pagkakataong ito, wala nang dahilan para umatras. Rafael, kung papasok ako sa isang relasyon, ang gusto ko ay yung hindi umaalis. Hindi ako aalis. Hindi pangako ang hinahanap ko, kundi katotohanan. 8 taon na ako nandito. Ito ng katotohanan ko. Sagot nito na bahagyang natawa. Tahimik silang nagkatitigan. Walang kaba, walang takot, may malinaw na desisyon. Pwede na ba kitang sagutin? Tanong niya na bahagyang nakangiti. Ngumiti ito. Matagal na kitang hinihintay. Nang gabing yon, hindi nagbago ang mundo. Walang fireworks, walang dramatic moment. Pero may isang bagay na naging malinaw. May mga taong dumarating, may mga taong umaalis. At may iilan na pinipiling manatili at sa buhay niya ay si Rafael yon. Isang araw, nasa mall sila para sa kanilang weekly bonding. Hindi agad napansin ni Althea ang lalaking nakatayo malapit sa escalator. Abala siya sa pakikipagtalo kay Milo kung fries ba o ice cream ang bibilhin nila pagkatapos manood ng sine. Hawak niya ang kamay ng bata. Habang sa kabilang side ay si Rafael. May dalang paper bag na puno ng popcorn at drinks. Tita, fries muna! Giit ni Milo. Ice cream ang usapan. Pumayag ka kanina. Doc Raph! Reklamo ng bata. Tingin ko, kompromis na lang. Ice cream ngayon, fries mamaya. Sabad ni Rafael. Napangiti si Milo. Masayang masaya pa sila. Hindi nila alam na may magbabago pagkatapos ng araw na yon. Kinabukasan, sa labas ng eskwelahan,
Hawak ni Althea ang bag ni Milo habang kausap si Rafael tungkol sa school project. Doc Raph, sabi ni teacher, ikaw daw ang pinakamadalas sumundo sa akin. Masiglang sabi ni Milo. May oras ako at gusto kong makita kung hindi ka nananakit ng kaklase. Hindi kaya. Sure ka? Tanong ni Althea. Habang nagtatawanan sila, may huminto sa tapat nila. Isang lalaki naka-long sleeves, may relo na halatang mamahalin, at may titig na hindi nila agad mabasa. Althea. Saad nito, natigilan siya. Pamilyar ang lalaki pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ito na ba si Milo? Tanong nito sa katumingin kay Milo. May kailangan akong sabihin. Automatikong hinila palapit ni Rafael ang bata. Nathan Cruz. Ngumiti ang lalaking tinawag ni Rafael na Nathan. Natigilan sandali si Althea. Pero ramdam niya ang pag-init ng kanyang dugo. Kumakalabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ito na ba ang araw na kinakatakutan ko? Tanong ng kanyang isip. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid. Ang tawanan ng mga bata, ang busina ng sasakyan, lahat ay parang naglaho. Lumapit si Nathan kay Milo. Hello? Sabi nito. Akong daddy mo. Mabilis na hinila ni Althea ang bata palapit sa kanya. Huwag mo siyang kausapin. May karapatan akong makilala ang anak ko. Wala kang karapatan. 8 taon kang wala. Hindi mo alam ang buong kwento at hindi ikaw ang magdedesisyon kung hanggang saan ang papel ko. Sagot nito. Tumayo si Rafael sa pagitan nila. Hindi ito ang tamang lugar. Tama. Pero tama na rin ang pagtatago. Sagot ni Nathan. Hindi namin itinatago si Milo. Ikaw ang umalis. Sagot ni Althea. Tumingin si Nathan kay Milo, na ngayon ay tahimik. Hawak ang laylayan ng damit niya. Do you know me? Huwag mo siyang lituhin. Mariing sagot ni Althea. Hindi ka pwede magsalita para sa kanya. Giit ni Nathan. Pwede, dahil ako nagpalaki sa kanya. Sarkastikong napangiti si Nathan. Hanggang kailan? Madaling pumagitna si Rafael. Kung may gusto kong ayusin, gawin mo sa tamang paraan. Ganun nga ang bala ko. Sagot nito. Kukunin ko ang aking anak. Niyakap niya si Milo. Hindi mo siya basta makukuha. Sa korte, hindi sa kalsada. Tumalikod ito at umalis. Iniwan ang tensyon na parang makapal na ulap. Sa kotse ay tahimik si Milo. Tita, sino po siya? Pinisil niya ang kamay ng bata. 1 taong late. 8 taong late. Tahimik si Rafael habang nagmamaneho. Sa salamin, nakita ni Althea ang panganitong nanggagalit. Hindi ko siya namukaan agad. He changed. Sabi nito nang huminto sila sa harap ng bahay. Masinga ako. Akalain mo yun? Buhay pa palang kutong lupang yun. Tita, what's kutong lupa? Sabad ni Milo na nakikinig pala sa kanila. Wala baby, expression lang yon. Huwag mong gayahin si tita. Minsan, badang bibig ni tita. Paliwanag niya. Hanggang nasa loob na sila ng bahay, pinili nilang maging tahimik alang-alang sa bata. Saka na siya kumuha ng tiyempo nang magtungo ito sa playroom. Naroon sila sa kusina para muling pag-usapan ang tungkol kay Nathan. Anong plano mo? Tanong ni Rafael matapos sumimsim ng juice. Ipaglalaban ko si Milo sa korte. Walang karapatan ng Nathan na yun. Ang lakas ng loob naman niyang lumapit at magpakilala bilang tatay. Like hello, 8 years siyang wala. Ni hindi nga siya kilala ng bata eh. Ano siya? Kabote? Maybe. He has reasons. Talagang kinakampihan mo pang lalaking yun?
Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Ang akin lang, baka talagang may dahilan siya kung bakit siya nawala for 8 years. Paliwanag ni Rafael. Wow, ang understanding mo naman. O sige nga, ano naman daw ba ang dahilan niya kung bakit siya nawala? Tanong niya. Nagkibit balikat lamang ang binata. Hindi mo naman pala alam eh. Hindi mapakali si Althea sa mga sumunod na araw. Siya na mismo ang naghahatid sundo kay Milo. Marami siyang ibinilin sa bata kung sakaling lalapit si Nathan. Bawat sandali ay kinakabahan siya. Isang araw, habang naka-off duty siya, may pinadalang sobre si Nathan. Hindi niya agad binuksan ang sobre. Alam na niyang laman niyon bago pa man niya basahin ang pangalan niya sa harap. Mabigat ang papel sa kamay niya. Parang may sariling bigat ang mga salitang nakatago sa loob. Parang muling binuksan ang sugat na pilit niyang tinakpan sa loob ng 8 taon. Nag-file na siya. Mahinang sabi ni Rafael nang mabasa nito ang laman ng papel. Oo, at mukhang kampante siya. Sagot niya. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagpatalo sa takot. Ang naramdaman niya ay galit. Galit na matagal niyang kinikimkim mula pa noong araw na iniwan ni Nathan ng kapatid niya na bagong panganak pa lang at mag-isa. Kinabukasan, nasa labas siya ng munisipyo. Mainit ang araw, mabagal ang oras, at sa gitna ng mga taong abala sa kani-kanilang lakad, nakita niya si Nathan Cruz na palabas ng gusali. May kausap sa cellphone. Kalmado to at parang walang ginagawang gulo sa buhay ng iba. Nathan! Tawag niya rito. Lumingon ang lalaki. Bahagya itong ngumiti. Akala ko, tatawag ka muna. Hindi kita tatawagan. Hindi mo deserve. Tumango ito saka inilagay sa bulsa ang cellphone. Diretso ka talaga. Ganyan ka rin noon. Huwag mo kong kausapin na parang may pinagsamahan tayo. Ang pinag-uusapan natin ay ang anak ng kapatid ko. Anak ko, huwag mong kalimutan. Giit ni Nathan. Hindi ko kailanman nakalimutan na ikaw ang ama, pero wala ka noong kailangan ka ng anak mo at ng kapatid ko. Kung tutuusin, kung hindi mo inagaw ang papel ko, hindi ko inagaw ang kahit ano. Iniwan mo si ate at si Milo, kaya wala akong choice kundi gawin ang papel mo. Hindi siya madaling pakisamahan. Palagi may drama. Palagi may problema. Sabi ng lalaki, walang bakas ng pagsisisi rito. Napakayum ang kamao ni Althea. Wala na siya, Nathan. At kung may dinadamdam siya, sigurado kung hindi yung drama. Tumigil sandali ang lalaki. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil parang inaalala kung ano ang tamang isagot. Matagal na yun. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Sabi nito. Hindi mo malang dinalaw. Hindi ka malang nagtanong kung okay ba siya. Ni hindi ka nagpakita sa burol. Ni anino mo, hindi ko na aninag habang lumalaki ang bata. Wala kang puso. Hindi ako nagpapadala sa emosyon. Mas mahalaga ang realidad. Anito. Ang realidad ay pinabiyaan mong kapatid ko hanggang sa huli. At ngayon, gusto mong bawiin ang batang pinalaki namin? Pinagkaitan ako. May karapatan akong bumawi. Sagot ni Nathan. Karapatan? Nasaan ang karapatan mo? Noong gabi-gabing umiiyak si Alisa dahil sa stress. Noong ako sumasama sa kanya sa check-up. Noong ako ang humahawak sa kamay niya sa ospital. Ako ang kasama niya noong namatay siya, Nathan. Hindi mo ko kayang takutin. May pera ako. May abogado ako. At dugo ang hawak ko. Hindi dugo ang nagpalaki kay Milo. Pagmamahal. Sagot niya. Sarkastiko itong tumawa. Ang pagmamahal ay hindi sapat sa korte. Pero ang kapabayaan ay sapat. Lumapit si Nathan. Masyadong malapit. Pag-isip ka. Bulong nito. Mas masasaktan ng bata kapag pinatagal mo pa to. Tigilan mo ang pagbabaliktad. Sa huli, ako pa rin ang ama. Hindi. Sperm donor ka lang. DNA lang ang abag mo sa pamangkin ko. Ang pagiging tatay.
Hindi lang makikita sa dugo. Kung absent ka sa buhay ng batang mula nang magkamuwang siya, makapal na lang ang mukha mo na para tawagin ang sarili mong tatay. Gigil na sumbat niya rito. Napaatras si Nathan. Halatang hindi ito sanay na sinasalungat. Di pa tapos to. Hindi pa. At sisiguraduhin kong ang katulad mo ay hindi mananalo dahil hindi mo deserve na maging tatay ng pamangkin ko. Umalis si Nathan na mataas ang noo. Naiwan siya sa harap ng munisipyo. Nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na maghalong determinasyon. Sinusubukan talaga ako ng lalaking yun. Makikita niyang hinahanap niya. Hindi naging mahaba ang pag-iisip niya. Kinabukasan, matapos ang kumprontasyon sa munisipyo, maaga pa lang ay nasa loob na siya ng opisina ng abogado. Tahimik ang lugar. May amoy ng kape at papel. Ang mga diploma sa dingding ay tila nakatingin sa kanya. Para mga saksi sa desisyong matagal na niyang gustong gawin. Tahimik lang si Rafael sa tabi niya. Nakaupo ito ng tuwid. Wala itong sinasabi. Pero ramdam ang presensya. Hindi siya pinipigilan at hindi rin siya tinutulak. Naroon lang ito. Gaya na nakasanayan niya sa loob ng maraming taon. Isang tahimik na sandigan. Nais ko magsampa ng kasong abandonment laban kay Nathan Cruz. Mariing sabi ni Althea. Hindi nanginig ang boses niya. Para sa sarili niya, yun ang unang tagumpay. Nagkatinginan ng abogado at ang legal assistant nito bago tumango ang una. That is possible. Maingat na sagot nito. Given the circumstances, lalo na't 8 taon siyang nawala sa buhay ng bata. Huminga siya ng malalim. However, you should be prepared. As part of the process, maaaring hilingin ng korte na pansamantalang ilagay si Milo sa ilalim ng child custody evaluation. Meaning? Ibig sabihin, may posibilidad na kunin muna siya sa inyo, temporarily, habang isinasagawang assessment. Usually, under DSWD supervision. This is not a punishment. It's for the court to determine what's in the best interest of the child. Napayuko si Althea. Gaano katagal? Tanong niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Weeks. Sometimes, months. Depende sa magiging takbo ng hearing. Hindi siya agad nagsalita. I can do that. Sabi niya sa wakas. If that's what it takes. Tumango ang abogado. That tells me you're doing this for the right reasons. Paglabas nila ng opisina, saka lang huminga ng malalim si Althea. Parang saka lang niya naramdaman ang bigat ng desisyon. Sigurado ka na? Tanong ni Rafael. Maingat ang tono nito. Matagal na. Bakit pa kasi siya bumalik? May plano ka? Mas pahayag yun kesa tanong. Nag-hire ako ng private investigator. Malakas talagang kutob ko na. May hidden motive siya. Gabi na nang makauwi sila. Tahimik ang bahay. Nakaupo si Milo sa sofa. Abala sa pagbuo ng toy blocks. Napatingin ito nang makita sila. Tita! Masiglang bati ng bata. You're late. Lumapit si Althea at naupo sa harap nito. Hindi siya agad nagsalita. Pinagmasdan niya muna ang mukha ng bata at ang mga mata nitong punong-puno ng tiwala. Milo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Mahinahon niyang sabi. Tumigil ang bata sa paglalaro. May mga titingin muna sa'yo. May taong gustong makilala ka para malaman nila kung ano ang gusto mo at kung sino ang mahalaga sa'yo. Napakunot ang noo ni Milo. Like teachers? Parang ganon. Sandali lang yon. Hindi ka mawawala sa akin. Sagot niya. Pilit nang umingiti. Tita, sasama ka pa rin sa akin after? Tanong ng bata. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang kamay ni Milo. Always, I promise. Saglit na tumahimik ang bata saka tumango. Okay, as long as nandyan ka.
At ng gabing yun, kahit may paparating na unos, alam ni Althea na hindi siya haharap ng mag-isa. Hindi na nadugtungan ng usapan dahil ng sumunod na araw ay may kausap na silang private investigator. Sa isang maliit ngunit maayos na opisina, nakaupo sila sa tapat ng lalaking nasa edad 40. May dala itong folder na makapal. Miss Rivas, panimula ng investigator. Hindi madali ang background check na hiniling ninyo, pero kumpletong nakuha namin. Diretso na tayo. Anong klaseng tao si Nathan Cruz? Sabi niya. Nagkatinginan muna ang investigator at si Rafael bago binuksan ang folder. May record siya. Hindi lang isa. Sagot ng lalaki. Napaupo ng mas maayos si Althea. Anong klaseng records? Police blotter. Possession of illegal substances. 6 na taon ang nakalipas. Nag-plea bargain siya kaya nakalabas. May mga kasunod pang incident reports. Incident reports? Ulit ni Rafael. Domestic violence. 2 magkaibang partner. Parehong umatras sa reklamo. Sagot ng investigator. Napatitig si Althea sa mesa. Ganito pala siya? Hindi lang yan. May restraining order na isang palaban sa kanya 3 years ago. Expired na ngayon. At ang negosyo niya? Tanong ni Althea. Huminga ng malalim ang investigator. Baon sa utang. May mga loan sa bangko. May mga private lenders. Ang kumpanyang itinatag niya ay malapit nang magsara. Magkano? Malaki. Sapat para mawalan siya ng ari-arian kung hindi mababayaran. Napapikit siya. Parang may unti-unting nabubuong larawan sa isip niya. May trabaho ba siya ngayon? Wala pong stable. May sideline pero hindi sapat. Dahan-dahang tumingin si Althea kay Rafael. Kaya pala biglang bumalik. Hindi dahil kay Milo, kundi dahil may kailangan siya. Tumango ang investigator. Posible. May nakita rin kami records na nagtangkang magbenta ng lupa kamakailan si Nathan. Ngunit hindi natuloy. Wala na siyang mahawakan, kaya ang anak ang naisip. Mahinang sabi ni Althea. May iba pa ba? Tanong ni Rafael. Opo. May history siya ng paggamit ng drugs. May mga witness statements kahit walang conviction. Kung ilalabas to sa korte, anong magiging epekto? Malaki. Lalo na sa usapin ng custody at visitation. Nakahinga siya ng malalim, pero walang ginhawa. Ang naramdaman niya ay galit na mas malinaw na ngayon ang pinanggagalingan. Hindi niya mahal si Milo. Gagamitin niya lang ang bata. Althea. 8 taon. 8 taon siyang nawala. Tapos babalik siya dahil kailangan niya ng dahilan para makabangon. Tumango ang investigator. Kung kailangan niyo ng sworn affidavit at certified copies, maibibigay namin. Gawin ninyo lahat ng kailangan. Aniya rito. Nang makaalis na ang investigador, ay humugot siya ng malakas na hininga. Malamang, lalapit na kay Milo kasi may trust fund na naiwan si Ate Alisa. Gagamitin pang bata para makuha ang gusto. Lumipas ang mga buwan na parang mabibigat na ulap na hindi tuluyang naglalaho. Sa bawat pagpasok ni Althea sa loob ng korte, dala niya ang parehong kaba at panalangin. Palaging malamig ang silid, pero mas malamig ang tingin ni Nathan Cruz mula sa kabilang panig. Are you okay? I don't know, pero kailangan kong kayanin. Isa-isang tinawag ang mga testigo. Can you tell the court what you witnessed? Tanong ng abogado ni Althea sa unang witness, isang dating kapitbahay. Ay mga gabi po na, may naririnig akong sigawan. Sometimes crying. Madalas po yun nung buntis na si Alisa. Sagot ng babae. Napapikit si Althea. Hindi niya narinig ang mga iyak na iyon noon. O baka ayaw lang niyang isipin na may ganoong nangyayari. Sumunod ang nurse mula sa ospital.
Did you notice any injuries on the patient? Tanong ng hukom. Yes, Your Honor. There were bruises on her arms and chest. She said she fell, but medically speaking, the pattern suggested otherwise. Sagot ng nurse. Parang may humigpit sa dibdib niya. Naalala niya ang mga huling tawag ng kapatid. Laging minamadali. Laging sinasabing pagod lang. Naikuyom niya ang kamao habang hinihintay ang pagtatapos ng hearing para sa araw na yon. Sa parking space, nagmamadali niyang hinarangan ang kotse ni Nathan na noon ay papaalis na. Bumaba ka! Sigaw niya sabay hampas sa hood ng kotse. Hayop ka? Ikaw ang dahilan kung bakit laging pagod at umiiyak si ate. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Puno ng galit at pag-aakusa ang kanyang tinig. Huwag mo kong pagbintangan sa isang bagay na hindi ko ginawa, Althea. Bali ba natin na sinadya niya lang lahat ng yun para isetap ako? Malakas niyang sinampal ang lalaki. Hindi ganong klase ng tao ang kapatid ko. Ikaw, marami akong ebidensya na nagpapatunay na isa kang halimaw. Sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya si ate at kahit hibla ng buhok ni Milo, hindi mo mahahawakan. Tandaan mo yan. Dinuro niya ito. Nabubulok ka sa kulungan. Tumalikod siya pero bigla nitong hinablot ang kanyang braso. Hindi mo ako matatakot sa ganyan, Althea. Hindi mo ko kilala. Humigpit ang hawak nito sa kanya. Hindi nga kita kilala. Bitiwan mo ako kung ayaw mo madagdagan ang kasong isasampa ko sa'yo. Ganti niyang banta. Mabilis naman siyang binitiwan ng lalaki. Hanggang sa dumating ang araw na tinawag si Rafael bilang witness. State your name and profession. Utos ng hukom. Rafael Quintos. Sagot nito. I am a pediatrician. I was Milo's doctor and Alisa's close friend. Did Alisa ever confide to you? Tanong ng abogado. Yes. There were nights when she came to me crying. She had bruises. She said it was nothing. But it was obvious she was being hurt. Napatingin si Althea sa binata. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang manginig ang kamay niya. Why didn't she report it? Tanong ng abogado. She was scared. Sagot ni Rafael. Parang may dumagahan sa dibdib niya. Yan ang lalaking gustong umagaw kay Alisa. Dahil dyan, nagkakagulo kami mag-asawa. Biglang sigaw ni Nathan. Order in the court. Utos ng hukom. Totoo ba ang sinasabi niya, Mr. Quintos? Tanong ng abogado ni Nathan. Hindi po. Alisa and I are close friends. Hanggang doon lang yun. Dahil alam kong pamilyadong tao siya. We both know that I like someone else. Sinungaling! Pareho kayo sinungaling! Hiyaw ulit ni Nathan. Natigilan ng mga nakasaksi. Ang ilang pulis ay sinusubukang patigilan si Nathan, pero hindi ito nagpatinag. Dahil sa selos ko sa inyo, nagawa ko siyang saktan. Yun ang napapala ng mga maluloko. Mali ka ng akala, Nathan. Alam nating pareho kung gaano ka kamahal ni Alisa. Pero anong iginanti mo? Ayaw mo makinig sa mga payo ko dahil nabulag na siya sa pagmamahal sa iyo. Sa mga panahong sinasaktan mo siya, ginagamot ko mga sugat at pasa na tinatapalan niya ng concealer. Alam mo ba kung gaano kahirap makita ang isang kaibigan sa ganoong sitwasyon? Anong klaseng tao at partner ka? Hindi na naawat ang paggugulo ni Nathan sa loob ng korte, kaya nagdesisyon na ang hukom na ipagpaliban muna ang hearing sa susunod na araw. Nabanggit din ng abogado ni Althea na maaaring magamit nila ang eskandalo ni Nathan kanina para pagtibayin pa ang isinampang kaso laban dito. Sa reses, naupo siya sa labas ng courtroom habang nakayuko. She never told me. Not even once. Mahina niyang sabi. Lumuhod si Rafael sa harap niya. Hindi dahil hindi kanya pinagkakatiwalaan, kundi dahil mahal ka niya. Dapat nandun ako. Ate ko siya. Giit niya. Ginawa niya ang alam niyang paraan para protektahan ka at si Milo.
Sa mga sumunod na hearing, mas naging malinaw ang larawan ng tunay na pagkatao ni Nathan. Lumabas ang police reports at ang testimonya ng dating partner nito. He was controlling, Your Honor. Nananakit po kapag hindi nakukuha ang gusto. Sinasabihan pa akong walang kwenta, walang ambag. Nautang ko raw lahat sa kanya. Sabi ng isang witness. Hanggang sa dumating ang medical expert. Based on the records, the cause of death was postpartum preeclampsia progressing into eclampsia. Paliwanag ng doktora. Could it have been prevented? Tanong ng abogado. Yes, if she had been brought to the hospital immediately, but there was a delay. Sagot ng doktor. Tahimik ang korte. Is there an evidence that proves that help was delayed intentionally? There were calls for help, but they came too late. Sagot ng doktor. Doon na rin kinumpirma na muling iniimbestigahan ng pulisya si Nathan Cruz dahil sa posibleng negligence at abuse. Sa araw ng desisyon, halos hindi makahinga si Althea. In view of the evidence presented, the court finds Nathan Cruz guilty of physical abuse, domestic violence, abandonment, and unfit to exercise parental rights. Wika ng hukom. Napahawak siya sa dibdib. Full custody and legal guardianship shall remain with Althea Rivas. Nathan Cruz is denied custody and visitation rights, effective immediately. Mahigpit ang hawak ni Rafael sa kamay niya. Paglabas nila ng korte, hawak kamay niya si Milo na nakatingala sa kanya. Tita, are we going home now? Sabi ng bata. Yumuko siya at niyakap ito. Yes, baby. We're going home. Yun ang una't huling beses na dinala niya sa korte ang pamangkin. Dahil sa dami ng ebidensyang nagpapatunay na hindi mabuting tao si Nathan, ay hindi na kinailangan kunin ng DSWD ang custody ng bata. Kinunan din naman ito ng statement at assessment, pero hindi na isinalang pa sa witness stand dahil hindi na rin naman kailangan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Althea. Yung katahimikang hindi na nakakatakot. Hindi na yung katahimikang may hinihintay na balita mula sa korte o tawag mula sa abogado. Isa na lang iyong normal na hapon. Traffic sa kalsada, listahan ng groceries sa isip, at si Milo sa likod ng sasakyan na may hawak na box ng juice. Si Rafael ang nagmamaneho. May suot itong simpleng polo. Ang manggas ay bahagyang nakatupi, at ang isang kamay ay nasa manibela at ang isa'y nakapatong sa bintana. Mukha itong relaxed, lalo na't wala itong pasyente sa hapon na yon. Doc Raf! Biglang tawag ni Milo mula sa likod. Yes, Chomp? Sagot ni Rafael, hindi inaalis ang tingin sa daan. Tahimik muna ang bata, parang nag-iipon ng lakas ng loob. Napansin niya yon, pero pinili niyang manahimik. Tito, may bala ka bang maging daddy ko? Bahagyang napahinto ang sasakyan dahil sa traffic light. Daddy? Ulit ni Rafael. Why do you ask? Because ikaw naman na talagang nag-aalaga sa akin eh. Ikaw naghahatid sundo sa akin. Ikaw ang nag-aalaga kapag may sakit ako. At saka, pwede mo bang pakasalan si Tita Althea? Mabilis siyang bumaling sa bata. Milo? Ngumiti si Rafael. Bahagyang natawa. That's a big question, Chomp. Hindi naman. Kasi mahal niyo naman ang isa't isa, di ba? Sagot ni Milo. Hindi agad sumagot si Rafael. Sandaling tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata nila. Walang salita, pero puno ng kahulugan. I care about you, and I care about your tita very much. Sagot ni Rafael sa wakas. So, yes or no? Napangiti ang lalaki. If it were up to love, the answer would be easy. Tumango si Milo, tila kontento. Okay, basta sabihin mo lang sa akin kapag ready ka na ha.
Pagdating sa bahay, tila walang nangyari. O yun lang ang akala niya. Habang nagluluto siya sa kusina, naroon si Rafael na tumutulong. O mas tamang sabihing, nakikigulo. Si Milo naman ay nakaupo sa harap ng mesa at gumuguhit. Tita, pwede ba kayo magtabi ni Doc Raff? Biglang sabi ng bata. Bakit naman? Mas bagay kayo kapag magkatabi. Sagot nito na parang yun ang pinaka-obvious na bagay sa mundo. Napailing siya. Ang dami mo nang sinasabi ngayon. Maybe, he's just observant. Maya-maya, habang nag-aabot si Rafael ng pinggan, ay napahawak siya sa kamay nito. Sandali yung nagtagal. Hindi sinasadya, pero hindi rin agad binitawan. Him! Nagkatinginan silang dalawa. May ubo ka ba? Tanong niya kay Milo. Umiling ang bata. Wala. Gusto ko lang ipaalala na, nandito po ako. Natawa si Rafael. You're very sharp for your age. Mana ako sa tita ko. Sagot ni Milo. Kinagabihan, habang nanonood sila ng movie sa sala, nakasandal si Milo sa balikat ni Rafael. Si Althea naman ay nasa kabilang gilid at sa gitna ng pelikula. Dahan-dahang umuusog si Milo palapit sa kanya. Dahilan para magkadikit ang mga balikat nilang tatlo. Perfect! Ano raw? Nothing. Just saying, this is my favorite part. Sagot ni Milo. Napatingin siya kay Rafael. Hindi na siya umiwas. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa tanong kung saan sila patutungo. Dahil malinaw na, sa pagitan ng tahimik na hapon, ng mga tanong ng isang bata, at ng mga sandaling hindi na kailangan ipaglaban, may pamilya na pala silang binubuo. Makalipas ang ilang araw, sa isang maliit na seaside cafe sa labas ng syudad, halos wala ng tao dahil hapon na. Ang alon ay banayad ang hampas, sapat lang para magsilbing background music sa usapan na matagal nang hinihintay. Magkatapat sila ni Rafael sa isang mesa. Siya ay may hawak na tasa ng tsaa at si Rafael na may kape. Walang Milo, walang istorbo. Unang pagkakataon iyon, matapos ang matagal na panahon na sila lang talaga. Ang weird, sabi niya habang nakatingin sa dagat. Sanay ako may batang sumisingit sa usapan natin. Ngumiti ang lalaki. Vacation niya ngayon. Deserve din nating huminga. Wow! Date na pala to? Biro niya. I didn't say that. But I'm not denying it. Sagot ni Rafael. Natawa siya. Typical doctor. Laging may disclaimer. Sandaling tumahimik pero hindi awkward. Alam mo, matagal na kitang gustong kausapin ng ganito. Yung walang iniisip na check-up, hearing, o schedule ni Milo. Biglang sabi ni Rafael. About what? About us. Huminga siya ng malalim. Okay, unahan na kita. Hindi ko inakalang mai-inlove ako sa isang pediatrician. Napangiti ito. Bakit parang may kasunod na insulto yan? Wala. Actually, akala ko magiging annoying ka. Yung tipong masyadong mabait para maging totoo. Harsh. Natatawang komento nito. Pero nagkamali ako. Unang-una, ang gwapo mo. Nakakainis. Noted. Pangalawa, hindi mo ako minadali. Hindi mo ako pinilit magtiwala. Nandun ka lang. Paulit-ulit. Kahit minsan ang sungit ko. Especially kapag basungit ka. Biro ni Rafael. Napailing siya. Unti-unti kong na-realize na mahal na pala kita. Hindi biglaan. Hindi dramatic. Tahimik lang. Yung tipo ng pagmamahal na hindi ka iiwan kahit pagod ka na. Can I tell you something? Tanong nito. Kapag masama yan, hindi. Ngumiti si Rafael. Matagal na kitang gusto.
Hindi noong nagkakilala tayo. Bago pa yun. Wait, so may stalker era ka pala? Si Alisa, sa mga kwento niya. Natahimik siya. Every time she talked about you, she would say, "My sister is strong but soft-hearted. My sister pretends she doesn't need anyone." Sinisiraan pala ako ng ate ko eh. Bulong niya. Ngumiti ito. She showed me your photos once. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kung anong humilas sa akin. So, bakit hindi ka umamin? Kung ganun pala. Because it wasn't my place. May fiancé ka nun. May buhay ka. And later, may pinagdadaanan ka. So, naghintay ka? Oo. I waited for the right timing. Kahit hindi ko alam kung darating. Natahimik siya. Sa lahat ng sugat na tinamo niya, walang nagsabing may reward pala siya sa katauhan ni Rafael. Grabe, kung alam ko lang, sana mas maaga ako naging single. Natawa ito. Please don't say that. Joke lang. Pero nakakainis ka ha? Ang unfair mo. Ang dami kong pinagdaanan tapos, ikaw, steady ka lang dyan. Hindi rin. Natakot din ako. Pero mas natakot akong mawala ka. Kaya nga hindi kita minadali eh. Ang gusto ko lang, basanay ka sa presensya ko. Huminga si Althea. Saka ngumiti. Grabe ang tactic. Parang sanay na sanay ah. So, ano na ngayon? No, I want to talk about the future. Ni Rafael sa kabahagyang tumayo. Napakunot ang noo niya. Bakit ka tumatayo? Hindi ito sumagot. Sa halip, ay inilabas nito mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Nanlaki ang mata niya. Rafael! Wait, hindi pa to formal. Hindi pa ako lumuluhod. Sabi nito, bahagyang tumatawa dahil sa kaba. Good, kasi baka himatayin ako. Binuksan nito ang kahon. Isang simple pero eleganteng singsing ang laman niyon. I'm ready. I'm not just ready to marry you, but to choose you every day. I'm ready to be Milo's dad. I'm ready to build a home with you. Tahimik siya. Tinitigan niya ang singsing at ang lalaki sa harap niya. Alam mo, kung alam ko lang na ganito palang ending, sana mas maaga ako naging masaya. Ngumiti si Rafael. Is that a yes? Tumawa siya habang may luha sa mga mata. Hindi pa yan proposal, di ba? Preview pa lang. Good. Kasi kapag nag-propose ka talaga, gusto ko may Milo na magsasabing yes for me. Napangiti ito. Deal. At sa gitna ng dapit hapon, sa lugar na walang saksi kundi ang dagat, napagtanto ni Althea na minsan, hindi ka nahuhulog sa pag-ibig. Minsan, hinihintay ka lang pala nito. Isang tahimik na hapon ay bumukas ang gate. Si Althea ay nasa garden. Abala sa pagtitiklop ng mga damit ni Milo na galing sa sampayan. Tumigil ang galaw ng mga kamay niya na may maramdaman siyang presensyang matagal na niyang iniiwasan. Pero kailanman ay hindi niya tuluyang nakalimutan. Althea, anak! Hindi siya agad lumingon. Kilala niya ang boses na yon. Nang sa wakas ay humarap siya, ay nakita niya ang inang si Matilda. Mas payat ito kaysa noong huling beses na nakita niya. May mga guhit na ang muka. Pero dala pa rin ang parehong tindig ng babaeng minsang iniwan silang magkapatid nang walang paalam. Bakit ka nandito? Diretso niyang tanong. Huminga ito ng malalim. I didn't come to make excuses. I came to explain. Hinayaan niyang magsalita ang ina. I was young. Trapped. Your father was controlling. Every decision. Every breath. I felt like I was disappearing. I thought living was the only way I could survive. So, you survive. We didn't. Mapait niyang sagot. Tumago ito. I know.
And that's the weight I carry every day. Ikinuwento nito ang pag-alis, ang mga taon ng pagtatago sa sarili, ang takot na bumalik dahil baka lalo lang makasakit. Ang pagbabalik nito ngayon ay dahil narinig nito na umabot na sa korte ang pakikipaglaban niya para sa custody ng apo nito. Ngunit sinabi niya ritong late na ito dahil tapos na yon at nanalo na siya sa kaso. I'm not asking to be your mother again. I just wanted you to know na I never stopped loving you. Sinubukan kitang intindihin noon hanggang ngayon. But understanding doesn't erase what we lost. Alam ko at umaasa kong sa mga natitirang oras ko rito sa mundo ay mapunan ko ang pagkukulang ko sa iyo. Hindi sila nagyakap. Hindi rin sila nag-away. May pagitan pa rin. Isang distansyang hindi kayang puna ng isang pag-uusap. Ngunit hindi na yun galit. Isa na lang yung maingat na katahimikan. Lumipas ang mga buwan. Sa isang simpleng garden na puno ng puting bulaklak at liwanag ng hapon, nakatayo si Althea sa dulo ng aisle. Walang engrandeng dekorasyon. Walang engrandeng pangako. Puro katotohanan lang. Nasa harap niya si Rafael. Tahimik ang ngiti nito, pero puno ng emosyon ang mga mata. Nandoon ang mga magulang nito. Hawak kamay at parehong may luha at tuwa sa muka. Hindi man perpekto ang nakaraan niya, ang hinaharap niya ay may mga taong handang sumuporta. Mami Althea! Masayang sigaw ni Milo. Suot nito ang maliit na barong. Hawak ang basket ng bulaklak at ang singsing. Dalawa ang role nito sa araw na yon. Flower boy at ring bearer. Gaya ng ipinagmamalaki nito sa lahat. Maya-maya pa ay nagsimula na ang seremonya. I waited, not because I wasn't sure, but because I wanted to be worthy. Ani Rafael. Ngumiti siya, may luha sa mga mata. I was broken, but you loved me where I was. Not where you wanted me to be. Nang magpalakpakan ng lahat, unang tumalon si Milo. Lumapit sa kanilang mag-asawa at saka yumakap. Official na pamilya na tayo. Masayang sabi niya. At sa huling sandaling yon, habang lumulubog ang araw at magkahawa kamay silang tatlo, alam ni Althea. Minsan, hindi buo ang simula. Minsan, hindi perpekto ang daan. Pero kung pipiliin mong magmahal at manatili, ang dulo ay nagiging tahanan. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!